Sa mga oras na iyon, nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan ng dalawang grupo. Habang tinatanong ni Leping kung ano ang nilalang na iyon, naisip niya na dahil ito ay kahawig ni Elizabeth ngunit mukha ring bibi, tinawag niya itong Elizabeth Duck. Pagkasabi niya nito, biglang nagbagong anyo si Elizabeth at bumalik sa kanyang normal na anyo. Sinabi niya kay Leping na dahil nandito na siya, wala na siyang balak ipagpatuloy ang laban sa nilalang na iyon, kaya pinayuhan niya si Leping na kunin na ang kanyang nilikha. Nagtaka si Leping sa sinabi nito at iniisip kung paano naging kanya iyon. Nang tatanungin sana ni Leping kung ano ba talaga ang nangyayari, itinulak na siya ni Elizabeth, dahil dito, napunta si Leping sa harapan ng kalaban, ngunit sa sandaling iyon, wala siyang magawa kundi ngumiti at isipin na harmless o walang masamang dulot ang nilalang na iyon. Samantala, matapos makita si Leping ng nilalang na iyon, sinimulan siyang i-scan, at pagkatapos nito, ginaya siya gamit ang kakayahang perfect replica. Nang makita ito ni Leping, halos lumuwa ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Tinawag niya si Elizabeth, tinatanong kung nakikita rin ba niya ang kanyang nakikita. Unti-unti nang nabuo ang anyo ni Leping sa nilalang na iyon, ngunit habang nanginginig si Leping sa takot, naisip ni Elizabeth na ginaya siya ng nilalang dahil alam nito na mas malakas si Leping. Sinabi rin niya na bagamat tanggap niya ang katotohanan iyon, gusto pa rin niyang makita kung paano tatalunan ni Leping ang espesyal na kakayahan ng nilalang na maging kasing lakas niya. Si Leping naman, na nanginginig pa rin, ay patuloy na tinatanong si Elizabeth kung nakikita ba niya ang lahat ng nangyayari. Ang kalaban naman, na halos kumpleto na ang pagkopya ng itsura ni Leping, ay nagsimulang manginig din, dahil nakilala nito ang kanyang creator. Napansin ito ni Elizabeth, at dahil dito, tuluyan nang natigil ang pagkopya ng nilalang, bumagsak ito sa lupa na parang slime, at bumalik sa pagiging baraha. Ang mga barahang iyon ay lumipad pabalik kay Leping, at nang mahawakan niya ang mga ito, natanggal ang maitim na kapangyarihan na bumabalot dito. Sa puntong iyon, napagtanto ni Leping na ang mga barahang iyon ay ang mga ibinigay niya sa mag-ama, kaya nagtaka siya kung paano ito napunta roon. Tinawag niya si Elizabeth at tinanong kung nakita rin ba niya ang nangyari. Ngunit iba ang pagkakaintindi ni Elizabeth sa tanong ni Leping, inisip niya na tinatanong siya ni Leping kung nakita niya ang kanyang ginawa laban sa kalaban. Sinabi na walang kwenta ang mga kakayahan ng kalaban nila kapag nasa harap ng tunay na kapangyarihan. Dahil dito, nagsimula na namang magalit si Elizabeth, iniisip niya na siya ay isa ng 7-star demon god, ngunit hindi pa rin siya may kukumpara sa ipinapakitang kakayahan ni Leping. Habang nasa gitna ng kanyang pagkainis, sinabi ni Leping na mukhang malayo pa ang kanilang kailangang lakbayin. Agad naman siyang sinang-ayunan ni Elizabeth. Iniisip na ang tinutukoy ni Leping ay ang diferensya ng kanilang lakas, ngunit ang tinutukoy pala ni Leping ay ang Holy Tree. Samantala, iniisip ni Elizabeth na bagamat gusto niyang maging asawa ni Leping, nag-aalala siya na baka hindi niya kayanin na dalhin ang kanilang magiging anak, kaya masyado siyang sinasanay ni Leping. Ngunit nag-aalinlangan din siya na baka masobrahan sa pagsasanay at masira ang kumpiyansa niya sa sarili. Naisip ni Elizabeth na laging walang pakialam si Leping sa mga nangyayari. Akala niya noon ay nakita na niya ang lahat ng kakayahan ni Leping, ngunit tuwing nagiging seryoso ito, pakiramdam niya ay pinaglalaroan lamang siya nito at nagmumukha siyang estupido. Samantala, nagsuggest si Leping na gamitin na lamang ni Elizabeth ang kanyang teleportation magic upang dalhin sila sa Holy Tree, para hindi na nila kailangang maglakbay. Agad naman itong sinunod ni Elizabeth at hindi na nagtanong pa. Dahil dito, agad silang nawala sa kanilang kinatatayuan. Samantala, sa lugar na kinaroroonan ni Annie at ng Sword Saint, makikita pa rin ang mga bakas ng labanan. Sa isa sa mga guho, makikita ang nahating katawan ng Sword Saint at ang mga barahang kalaban nila kanina. Maging si Annie ay wala na ring buhay at nakatiwangwang ang kanilang mga bangkay. Makikita ang dalawang kamay ng isang nilalang, at gamit ang kanyang magic, pinalutang sa ere ang katawan ng Sword Saint at ni Annie. Pagkatapos, inilapit niya ito sa kanya at ginamit ang kanyang kakayahan na Life Reborn. Nabuo muli ang nahating katawan ng Sword Saint, at makalipas ang ilang sandali,
tuluyan silang nagising at muling nabuhay sa kapangyarihan ng anghel. Ang anghel pala na ito ay ang manikang ginawa ni Leping na si Rafael, na ibinigay niya kay Annie. Sa sandaling iyon, sinabi ni Rafael na dahil nandito na ang kanyang master at kasamahan, pwede na siyang bumalik dahil natapos na niya ang kanyang misyon. Samantala, sa lugar ng Holy Tree, makikita ang mga bangkay ng mystical creatures. Kasunod nito, lumitaw ang grupo ni Leping, ngunit walang malay sina Annie at ang Sword Saint. Nang makita ito ni Leping, nagulat siya at nagtataka kung ano ang nangyari sa kanila, kaya tinanong niya si Elizabeth. Sinabi ni Elizabeth na wala siyang oras para sa kanila dahil kailangan nilang hanapin ang may kagagawan ng lahat ng nangyayaring ito. Matapos sabihin ito, ginamit ni Elizabeth ang kanyang kapangyarihan at hinawakan ang Holy Tree, saka ito binunot mula sa lupa. Habang ginagawa niya ito, lumitaw ang mahahabang ugat ng puno, na ngayon ay may mga itim na bagay na nakakabit. Nang makita ito ni Leping, napatanong siya kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito, at naisip niyang nakakatakot ang hitsura ng punong binunot ni Elizabeth. Nang tuluyang may angat ang puno, lumitaw ang isang nilalang na nagtatago sa ilalim ng mga ugat. Ngunit ang atensyon ng dalawa ay napunta sa mga elf na nasa puno. Sinabi ni Elizabeth na mukhang marami nang nagbago sa elf tribe sa nakalipas na 500 taon. Habang pinagmamasdan ni Leping ang puno, nakita niya ang mag-ama na nasa ilalim ng mga ugat nito, kaya napaisip siya kung ano ang ginagawa nila doon. Dahil sa pag-aalala, sinimulan niyang tumakbo patungo sa kanila, ngunit biglang kumilos ang ugat ng puno at inatake siya. Naiwasan ni Leping ang unang atake, ngunit mabilis na sumugod ang isa pang ugat. Habang nagugulat pa siya sa paparating na atake, napapikit siya. Ngunit hindi siya tinamaan ng ugat dahil ang target pala nito ay si Elizabeth. Nang tumama ang ugat kay Elizabeth, agad niya itong pinutol, at nasira rin ang mga ugat na nasa likuran ni Leping. Samantala, sa ilalim ng puno, nagsimulang damaykit ang mga ugat sa katawan ng Joker. Pagkatapos nito, muling nabuhay ang Joker at sinabihan ang dalawa na winasak nila ang mga halaman na nagdedepensa sa Elf Drive, tinalo ang kanyang mga cartoon summons, at ngayon ay pati ang kanyang corpse magic. Habang itinatayo siya ng mga ugat, sinabi niya na sinira nila ang lahat ng kanyang mga plano, ngunit kahit nakakahiya ito, at least, nagkita silang muli. Nang makita ito ni Leping, agad siyang tumakbo sa likuran ni Elizabeth at tinanong siya kung isa ring elf ang Joker na iyon. Sumagot naman ang Joker kay Elizabeth, sinasabing hindi niya inaasahan na ang unang makakakita sa kanya ay ang taong may pinakamalaking galit sa kanya. Pagkasabi nito, nagsimulang manginig sa galit ang Joker at muli niyang ibinaon ang sarili sa Holy Tree. Nang marinig ito ni Leping, tinanong niya si Elizabeth kung kilala ba nila ang isa't isa. Napataas ang kilay ni Elizabeth sa tanong na iyon at sinabi niyang wala siyang kilalang ganitong tao. Sagot naman ng Joker, syempre hindi niya makikilala dahil isinusuot niya ang clown costume upang mabura ang kanyang pagkakakilanlan sa mundong ito. Pagkasabi nito, tinanggal ng Joker ang kanyang sombrero at makeup, saka tinanong si Elizabeth kung nakikilala na ba niya siya ngayon. Ipinakita ang isang flashback kung saan si Malfoy ay nasa isang test tube. Isang demon killer ang nagsabi sa kanyang master na nasisimula na nila ang eksperimento. Pagkatapos, nilagyan nila ng 100,000 boltahe ang mga eksperimento, at napasigaw si Malfoy sa sobrang sakit na nararanasan niya. Makalipas ang ilang sandali, isang kapiraso ng kanyang laman ang humiwalay sa kanyang katawan. Sinabi niya na sa wakas ay nakalabas na siya. Nang makita ito ng kanyang alagad, tinanong siya kung ididiretso na ito sa lugar kung saan naroon ang mga kasamahan nito sa incest room. Sinabi ni Malfoy na kakaiba ang sample na ito, kaya personal niyang aasikasuhin. Samantala, ang kapirasong laman na nahulog sa sahig ay nagsimulang gumalaw, at unti-unti itong nagkakaroon ng anyo. Tinatanong ng alagad ni Malfoy kung ano ang pagkakaiba nito sa mga naunang clones. Ipinaliwanag ni Malfoy na sa pagkakataong ito, humiwalay siya ng isang katangian ng kanyang sarili at inilagay ito sa clone, kaya parang ito rin ay kahawig niya. Ang kapirasong laman ay naging kamukha ni Malfoy noong kabataan niya, at inuulit ang mga sinabi ng orihinal na Malfoy.
Makalipas ang ilang panahon, nasa incest room si Malfoy at ang iba pang mga eksperimento. Tinatanong ng isang eksperimento kung totoo bang magiging malaya siya kapag nanalo siya sa laban. Hindi ito sinagot, ngunit inutusan silang simulan na ang laban. Agad namang sumugod ang unang eksperimento at ginamit ang kanyang ulo bilang pang-atake. Ngunit bago pa niya mapakawalan ng kanyang corpse magic, hinuli siya ng kalaban gamit ang kamay, na ginawa siyang parang lamok. Nang makita ito, sinabi ni Experiment Number 24 na gaya ng kanyang inaasahan, mabilis itong nanalo dahil ito ang pinakamalakas na clone na nagawang manalo ng 10 sunod-sunod na beses sa kanyang mga laban. Sinabi naman ni Malfoy na ito ang survival of the fittest, at tanging ang pinakamalalakas lamang sa kanyang mga clone ang pipiliin nila. Idinagdag pa niya na ang laban na ito ay hindi pa tapos. Biglang nagsimulang lumabas ang parang mga giniling na karne mula sa kamay ng isa sa mga clones na ginamit para paisain ang kanyang kalaban. Napansin din nito na hindi na siya makakilos, kaya napatanong siya kung ginamit ba ng kanyang kalaban ang kakayahan nito upang kontrolin ang kanyang mga corpse cells. Hindi na ito sinagot at sa halip ay ginamit ang kakayahan na corpse upsurge. Dahil dito, nakontrol ng kanyang kalaban ang kanyang braso at nahati ang katawan ng clone ni Malfoy sa ilang piraso. Nang makita ito ni Malfoy, pinuri niya ang clone, sinasabing na master na nito ang kakayahang itinuro niya. Samantala, bumalik ang clone sa kanyang normal na anyo at lumapit sa orihinal na Malfoy. Pagkaluhod nito, sinabi ni Malfoy na dahil na master na nito ang paggamit ng corpse magic, tuturuan naman niya ito ng iba pang mga teknolohiya at kung paano kontrolin ang Dark Gears. Idinagdag pa niya na kapag na-master na ang mga iyon, magiging perpektong clone ito na nagawang ma-master ang lahat ng kanyang mga kakayahan, at kapag nangyari iyon, ipapadala niya ito sa Elf Tribe upang pasukin at mag-imbestiga. Matapos sabihin ito, nagsuggest si Experiment Number 24 kung bakit hindi gumawa pa si Malfoy ng mas marami pang perfect clones upang pasukin din ang iba pang lugar ng kanilang mga kalaban. Ipinaliwanag naman ni Malfoy na upang makabuo ng isang perfect clone, kinakailangan nito ang isa sa kanyang mga katangian at ang kanyang stem cells, kaya ito ang pinakamalaking kahinaan dahil hindi nila ito magagawang I-mass produce. Kapag hinati pa niya ang kanyang sarili para makabuo ng mga perfect clones, hindi na siya maituturing na si Malfoy. Sinabi rin niya na ang clone na nasa harapan nila ngayon ay kakaiba dahil ang ibinigay niyang katangian dito ay ang kanyang pagiging mapagkumbaba, na siyang gustong-gusto niyang tanggalin sa kanyang sarili. Dahil natanggal na ito, itinuturing na niya ang kanyang sarili bilang isang perpektong nilalang, at nawala na rin ang kanyang pag-iisip na hindi siya karapat-dapat sa kanyang master. Ngayon, maaari na silang magsama habang buhay. Habang tumatawa si Malfoy, nagpakita ng malaswang intensyon ukol sa Demon Queen. Napatingin ang clone ni Malfoy sa kanya, ngunit galit ang makikita sa mukha nito. Napansin ni Experiment Number 24 ang galit at sinabihan si Malfoy na mag-ingat dahil nag-iipon ng enerhiya ang clone. Pagkasabi nito, biglang sumugod ang clone patungo sa clone ni Elizabeth upang wasakin ito. Nang mapansin ito ni Malfoy, hindi siya nag-alala at sinabihan ang clone na alamin ang kanyang lugar. Nagulat ang clone, at biglang bumagsak ito sa sahig. Sinabi ni Malfoy na naiintindihan niya na ang katangian ng clone ay pagpapakumbaba at matinding galit, ngunit pinaalalahanan niya ito na dapat tandaan ang layunin ng kanyang pag-iral. Habang unti-unting natutunaw ang clone, tinanong nito kung ano nga ba ang kanyang layunin. Sinabi ni Malfoy na isa lamang itong kasangkapan na nabubuhay para tulungan siya sa kanyang mga layunin. Hindi makapaniwala ang clone na siya ay isang kasangkapan lamang hanggang sa tuluyan itong natunaw. Samantala, sa kasalukuyan, sinabi ng clone na iyon na makalipas ang ilang dekada, nalaman din niya ang totoong layunin ng kanyang pag-iral, at hindi iyon basta maging isang kasangkapan lamang. Sinabi niya na siya ay siya, at nagtataglay din siya ng sarili niyang kapangyarihan. Balang araw, papalitan niya ang orihinal na Malfoy, papatayin si Elizabeth, at mabubuhay ayon sa kanyang kagustuhan. Matapos marinig ang mahabang kwento, tinanong niya si Elizabeth kung mayroon ba siyang nakaaway noon na maaaring nakalimutan niya.
Sinabi ni Elizabeth na siguro, ngunit wala siyang matandaan. Naisip ni Leping na maaaring tama siya, dahil noong sinasakop pa ni Elizabeth ang mundo, marami siyang naging kaaway. Ngayon nakasama na siya ni Elizabeth, baka maging isa rin siya sa target ng mga paghihiganti ng mga ito, kaya kailangan nilang itago ang pagkakakilanlan ni Elizabeth. Sinabi naman ni Elizabeth na ngayong humantong na sa ganito ang elf tribe, tinanong niya si Leping kung paano pa niya ipagpapatuloy ang kanyang plano na pagtatanim ng kanyang mga panla doon. Naisip din niya na dahil tila naubos na ang mga elf, wala ng potensyal na kandidato para mag-develop sa lugar sa hinaharap. Ngunit iba ang pagkakaintindi ni Leping dito at sinabi na ang mga bagay gaya ng pagtatanim ay gagawin na lamang nila sa kanilang bahay, kaya hindi na nila dapat pag-usapan iyon sa oras na ito. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Elizabeth na mas makakabuti kung siya na ang umayos sa mga nangyari doon, dahil yun din ang napag-usapan nila bago sila umalis. Naalala ni Elizabeth ang napag-usapan nila, at nagsimula na naman itong menas. Tinatanong si Leping kung ito ba talaga ang plano niya mula umpisa. Habang nagtatalo si Elizabeth at Leping, nagsimula namang menas sa likuran ang Joker, dahil naririnig niyang hindi pa rin siya nakikilala ni Elizabeth hanggang ngayon. Dahil dito, galit siyang sumigaw, sinabihan sila na tigilan na ang kanilang pag-uusap, at tinanong si Elizabeth kung hindi ba niya naririnig na siya ay si Malfoy. Pagkasabi nito, saka lamang naalala ni Elizabeth ang tungkol sa kanya, kaya tinanong niya si Malfoy kung miyembro ba siya ng Dark Guild. Napatingin si Leping kay Malfoy matapos marinig ito, ngunit sa kabila ng mga tanong ni Elizabeth, hindi sumagot ang clone ni Malfoy. Sa halip, sinabi niya na kahit ang kanyang orihinal na anyo ay hindi na kailangan pang patunayan ang kanyang sarili kay Elizabeth at kailangan na lamang nilang mamatay. Bagamat wala na ang kanyang corpse magic dahil sa pagkatalo mula sa hero, pwede pa rin niyang gamitin ang mga elves at dark gears para labanan si Elizabeth. Pagkasabi nito, ginamit niya ang kanyang kakayahan na Sacred Tree Sweep at sinimulang atakihin si Elizabeth. Ngunit nanatiling walang emosyon si Elizabeth at sinabihan lamang siya na kung siya talaga si Malfoy, oras na para siya ay kumilos. Pagkasabi nito, naputol-putol ang mga ugat na ginamit ni Malfoy sa pag-atake at nahuli ang kanyang katawan. Nang makita ito ni Leping, agad niyang sinabihan si Elizabeth na mag-ingat dahil baka masaktan ang Elder Boss at ang kanyang anak. Dahil dito, ginamit muli ni Elizabeth ang kanyang kapangyarihan upang i-teleport papunta sa kanila ang mag-ama. Matapos gawin iyon, sinabi niya na hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi niya sasaktan ang kanyang mga chess pieces. Ang clone naman ni Malfoy, na ngayon ay hindi makakilos, ay sinimulang tanungin ni Elizabeth kung nasaan si Emilia at kung bakit siya naroon. Tinanong din niya tungkol sa naririnig niyang mga pagtatangkang muling pagbuhay sa kanya. Ngunit hindi sumagot ang clone at sa halip ay sinabi na kapag nadala niya ang bangkay ni Elizabeth sa orihinal na katawan, magkakaroon ito ng mental breakdown na magbebenepisyo sa kanya. Pagkasabi nito, hinigpitan palalo ni Elizabeth ang hawak, kaya napasigaw sa sobrang sakit si Malfoy. Habang pinahihirapan niya ito, sinabi ni Elizabeth na tigilan ang mga walang kwentang salita at huwag hayaang ulitin pa niya ang kanyang tanong. Sa kabila ng sakit, patuloy na tumatawa ang clone, sinasabing hindi talaga niya maintindihan kung ano ang maganda kay Elizabeth dahil tanging galit ang nararamdaman niya para sa kanya. Naisip niyang hanggat nabubuhay si Elizabeth, hindi niya mahahanap ang tunay niyang layunin. Kaya't gagawin niya ang lahat upang mapatay ang Demon Queen. Pagkatapos niyang maisip ito, inilabas niya ang ilang baraha mula sa kanyang bibig at tuluyang nakawala mula sa pagkakahawak ni Elizabeth. Napansin ni Elizabeth na ang aura na Samira sa kanyang kakayahan ay nagmumula sa Demon God na nakita niya noon. Samantala, lumitaw sa harapan ng clone ni Malfoy ang dalawang baraha ng Joker, at kasunod nito ay lumitaw ang Supreme Clown King, isang 3-star Demon God. Pagkalabas nito, tinanong ng Supreme Clown King ang clone ni Malfoy kung nakapagpasya na ba ito, dahil kaya niyang ibigay ang anumang hilingin nito bilang kapalit ng torture sa kanyang kaluluwa sa loob ng 100 taon. Pumayag ang clone at inutusan ng Supreme Clown King na tapusin ang grupo nina Elizabeth. Agad na natuwa ang Supreme Clown King at sinabing madali lang ang kanyang kahilingan.
Nang makita ni Elizabeth na papalapit ang Supreme Clown King, tinanong niya ito kung bakit siya sumusunod sa isang tulad ng clone ni Malfoy, gayong isa rin siyang ruler ng sarili niyang mundo. Pagkasabi nito, naisip niya na bagamat mas malakas siya sa magical power, mas mabuting mag-umpisa sa depensa upang malaman niya kung may special skills ang kalaban. Kinuha niya ang kanyang sandata mula sa likuran at sinabi na wala siyang magagawa dahil iyon ang kanilang mga patakaran. Dagdag pa niya, matagal na siyang naghihintay na masubukan ang kanyang kakayahan. Sinabi rin niya na pareho silang master sa paggamit ng dark magic, kaya gusto niyang malaman kung sino ang mas magaling. Nang mapansin ni Elizabeth na desidido na ang Supreme Clown King, ginamit niya ang kanyang kakayahan na Forbidden Time Zone, habang ang kalaban naman ay ginamit ang Ace Flying Knives upang atakihin siya. Laking gulat ni Elizabeth nang hindi mapigilan ng kanyang depensa ang atake ng Supreme Clown King, na ngayon ay papalapit na sa kanya. Iniisip niya kung bakit hindi gumana ang kanyang Forbidden Time Zone, at nakangiti naman ang Clown King, sinasabing ang magic at levels ay panlabas lamang, ang mahalaga ay ang kapangyarihan ng mga patakaran. Sa pagkakataong ito, mas mataas ang kanyang patakaran kaysa kay Elizabeth. Habang iniisip ni Elizabeth na ang mga special skills ng nauna niyang mga kalaban ay batay sa mga patakaran, naunawaan niyang ang dahilan kung bakit superior sila ay dahil sa mga patakarang alam nila. Dahil dito, tinawag niya si Leping, dahil siya ang may likha ng mga barahang pinagmulan ng kanilang mga kalaban. Nang marinig ito ni Leping, lumingon siya at tinanong kung bakit siya tinatawag ni Elizabeth. Ngunit kasabay ng pagtawag niya, nakita siya ng Supreme Clown King. Sa sobrang gulat, halos matanggal ang mga mata at ngipin ng Supreme Clown King, dahil siya ang nilalang na lumikha sa kanila. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.